Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig ng ating tinapay mula sa langit, ng ating morning devotion. Tayo po ay nasa episode 1243 na po at patuloy tayong nag-aaral ng Book of Deuteronomy chapter 29 verses 16 to 20. Sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo sa panibagong araw na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin upang kami po Panginoon ay makapaglingkod, makapagpuri, makapagsamba sa iyo lamang. Aming Ama, samahan mo po kami sa aming pag-aaral at patuloy ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin upang magampanan namin, aming Ama, ang ninanais mo, ang plano mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami ingatan at gabayan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y babasa sa Book of Deuteronomy chapter 29 verses 16 to 20. Ang gagamitin ko pong salin ay MBB. Verse 16, hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Verse 17, nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. 18, mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, o sambayanan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. 19, baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalason ang bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. And last verse 20, hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Pagpalain po pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ang title po natin ngayong araw na ito ay The Promise of Judgment Against the Covenant Breaker. Ano po ba ang aral na makikuha po natin dito? Ito pong ating pinag-aaralan ay mga review ni Moses sa mga commands, promises, and covenants ng Panginoon natin through Israelites. Nung nandoon po sila sa land of Moab. So the principal design po ng ating renewing of this covenant ay upang patibayin ang mga nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin at hindi tayo masira kundi patuloy tayong mapalakas at patuloy tayong lumakad ng ayon sa kanyang kalooban. Ang 4 na puntos po natin dito po sa verse 16 ay remember. Dahil po pinaalala po ng Panginoon na mula doon po sa Ehipto, nakita naman nila po yung mga nangyayari po doon na ayaw na hindi nais ng Panginoon or kasuklam-suklam sa kanya. Yung mga napagdaanan nila sa paglalakbay ng mga ibang bansa na kanilang na-encounter ay nakita po nila na ang pagsamba nila ay sa Diyos-Diyosan. Pinaalala po ng Panginoon kung saan po sila nagmula at sa verse 17, pinakita po or nakita naman nila ang kasuklam-suklam nilang gawain. Ang mga Diyos nila ay yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Alam po naman natin na ang ating Panginoong Diyos ay is a jealous God. Yun po ay kasuklam-suklam sa Kanya na i-compare po siya sa mga bato, sa kahoy, pilak at ginto sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Sa verse 18 naman po, make sure or mag-ingat. Sabi niya po doon, mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambayanan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. So nais po ng Panginoon tayo po'y mag-ingat na hindi natin ma-adapt or hindi natin tatalikuran ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. At tayo po'y susunod lamang sa Kanya, nakafocus po tayo sa Kanya. Sa verse 19 po, yung pang-apat naman po natin, make sure, mag-ingat. Saan po tayo dapat mag-ingat? Na may lilitaw sa atin na katulad ng punong kahoy na mapait, nakakalason ang bunga. So, hindi po mag-start sa atin yung root, nung may magnanasa tayo po or ma-tempt tayo po. Yung danger po na ma-adapt natin yung mga bagay na yon at maitanim natin sa puso natin at hanggang sa tayo po ay magbunga ng hindi na po nakaaya-aya sa Panginoon. Sabi niya sa verse 19, sabi niya po doon, baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasundong ito ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. So feeling po natin kung may kapayapaan tayo sa gagawin natin ganon,
na tumatalikod tayo sa Panginoon pero hindi po. Dahil ang nais ng Panginoon sa atin ay nakafocus lamang po tayo sa Kanya at hindi natin siya i-compare. Kasi sabi niya nga po sa Isaiah 42 verse 8, "Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan." Yan po ang kanyang paalala po sa Isaiah chapter 42 verse 8. So, nagiging dangerous po ang isang tao kapag yung belief na tumatalikod na po tayo sa Panginoon at ang ating puso ay napapalayo sa Kanya. At doon na po nagsisimula yung pagkakasala natin sa Kanya. At ang huli po, sa verse 20, na hindi patatawarin ni Yahweh ang ganong tao. Sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. So, walang kapatawaran ang pagkakasuklam ng Panginoon sa mga tao, sa mga bayan, sa bawat family. Sabi nga po doon, sa lalaki, babae, sambayanan o angkang tumalikod kay Yahweh. Sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanyang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Walang kapatawaran sa Panginoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na hanggang ngayon nandun pa rin po tayo, may ganun pa rin pong pangyayari. Kaya nais po ng Panginoon na tayo po'y patuloy na mag-focus lamang po sa Kanya. Siya lamang po at wala nang iba na tayong sasambahin kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya po, anuman po yung mga bagay na nakakapalayo sa atin sa Panginoon, tayo po'y laging bumalik sa Kanya at tayo po'y humingi ng tawad at patuloy niya po tayong patatawarin at Kanyang ililigtas. Sapagkat ibinigay niya nga po ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo po lahat ay makasama niya, makapiling niya at maging maayos ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa iyong paalala sa bawat isa sa amin na tunay nga o Diyos na mahal mo po kami at ayaw mo kaming mapawalay sa iyo. Patuloy mo kaming palalahanan, aming Ama, sa mga panahon na malayo kami sa iyo o Diyos. Ilapit mo po kami sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang patuloy kami, Panginoon, maging karapat-dapat at laging nakadepende sa inyo sapagkat ikaw lamang po ang aming Diyos na ang gumawa ng langit at lupa at gumawa sa amin. Kaya't ang nais mo lamang o Diyos ay sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sapagkat ikaw lamang po ang may karapatan ng lahat ng ito. Aming Ama, patuloy mo kaming patawarin ang aming bansang Pilipinas na maging kaaya-aya sa iyong harapan. Ano man ang pagkakasala, pagkukulang, na ipatuloy mo kaming patawarin at patuloy, Lord, na magkaisa ang aming bayan, ang aming bansa na itaas ang pangalan mo sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ang sinumang lumalapit sa iyo ay iyong patatawarin. Kaya patuloy kami nagsusumamo para sa aming mga leaders na maluluklok or magkakaroon ng posisyon sa aming eleksyon o Diyos, sa aming pong tinataas sa iyo na magkaroon po ng tapat, pagkakaisa at maayos na pamamalakad ng aming mga government leaders, so Lord. Nawa po ang nais mo lamang ang masunod sa kanilang mga buhay upang kami po, Panginoon, ay patuloy na magabayan at mapaglingkuran ka lamang, aming Ama. Marami pong salamat, aming Diyos, sa kabutihan mo at sa buong araw na ito ay aming tinataas po sa iyo. Nakalugdan mo po kami, bigyan mo po kami ng katagumpayan sa bawat gagawin po namin sa buong araw na ito upang mapuri ka, maluwalhati ka, masamba ka, maitaas ang iyong pangalan sapagkat ito po ang nais mo sa iyong mga anak. At patuloy kami, Panginoon, lumalapit, sumasamo, patuloy o Diyos na nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Muli, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba sa tanging mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Maraming po salamat. See you po uli bukas para sa ating susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo pa ay lumago, lumalim at lalong lumapit sa Panginoon upang makasama natin siya. Muli, marami pong salamat. Ito po si Pastor Gadli Castro Mayor. To God be all the glory.